lang, 'di ba? Na iniisip mo dapat ganito yung mangyari, dapat ganito yung magiging come up niyan, kaya lang hindi. Pero siyempre, ah, yan ang buhay, eh, 'no? Hindi naman lahat binibigay, 'di ba? Sir, kapag may nakita kayong ka-team nyo na, kakatapos lang ng operations, may nakita kang ka-team nyo na umiiyak nyo, would you comfort them or parang kaya mo na yan? Hindi naman, 'di naman iniiyak ba, umiiyak? Hindi, kung for example lang, siyempre, mga Eh, ganun. siyempre ano, andun pa din yung sense of ano natin, tawag dito, welfare, 'no? Tanungin pa rin sila siyempre, "Kamusta ka na? Ano bang kailangan mo? Gagawan natin ng paraan kung anong kailangan mo." Magsabi ka lang, ta's kung sakali, may kailangan ka, feel free to approach. Dito naman kasi kunyari ito, sa sa dito sa atin, kunyari may mga kailangan yung mga trabaho natin, kahit hindi sila magsabi lalo na medically related, ah, 'yan, kusa naman din tayong nag-aano, meron tayong ano dito, ah, meron tayong personnel na naka designate sa ano, sa tawag dito, anong tawag dito, survivorship officer namin. Pag merong may mga sakit sa amin na kailangan talaga ng support through financials, yan, meron yan. Kahit hindi na sila magsabi, magbababa ng memo yan, manghihingi ng ng financial assistance through the station at sa mga ibang stasyon. O kaya minsan regionally, yan, hihingi sila ng assistance financially para dun sa mga katrabaho natin na merong pangangailangan pagdating sa ano. Particularly, Yes. Meron kayo dito, sir. Ilan po sila? Na Yung sir, yung isa personnel. merong Isa lang siya. sa isang station merong isang survivorship officer. Sila yung gumagawa ng memo na pinapasa natin ng regional office para sa financial support. Bababa yung region ng financial support sa buong region, buong stasyon ng Region 3. Papaikot yan ng letter para sa voluntary financial contribution. Included ba dyan, sir, mental health services po? Actually sa amin wala pa kaming mental health services. Lahat ng neuropsychiatric examination namin is private. Wala kaming mental health office. As in, wala pa. Alam ko, PNP meron eh. May sarili na silang mental health office. Pero marami tayong psychologists, marami tayong psychometricians na dito sa BFP. Kaya lang, wala pa tayong In-house, sir. in-house. Wala pa tayong in-house. so yung user kailangan Oo naman. Actually, kailangan talaga. Lalo na yung may mga problema hindi lang dito, may mga problema sa pamilya. Kasi yung minsan may mga problema sa pamilya na apektuhan yung trabaho. 'Di ba? Yun ang nakikita ko na madalas na dapat kina-counseling, no? Yung may mga problema sa pamilya tapos dito dadalhin. Pero wala, sir, programa ang BFP sa gano'n. Wala pa. Kasi nasa ano pa tayo eh, nasa bridge pa tayo sa modernization eh. No? Actually, marami pa talagang pagkukulang ng bureau. Marami pang kakulangan talaga na kailangan punan. Kaya yung meron tayong modernization ngayon na ongoing na sana lahat ng programs is matupad. Yun. Ngayon naman, sir, last two questions na po. Sige. Kung meron po kayong isang bagay na pipiliin na nagsisimbolize ng entire journey niyo po as firefighter, ano po iyan at bakit? Bagay? Apo, bagay na nagsisimbolize, Bagay. nag-represent ng journey niyo. Journey ko. Ano bang bagay? Yung iba, sir, sabi, fire truck, hose, Ah, ganyan. May mga ganun silang sinabi. mga bagay na nagsisimbolize ng journey ko. Siguro yung ano na lang. Wala yung iba kong pins eh. Itong mga training pins ko. Ayan, training pins. Ito, kada kasi puntahan ko, meron kaming mga awards na nakukuha. No. Ito hindi ko tinatanggal to kasi ito, international training to sa Taiwan. National Fire Training Institute ng Taiwan sa Nantou. Nag-training ako doon ng parang almost a month sa collapse search and rescue, sa urban search and rescue. Ayan. Isa tayo doon sa pinadala nun. Kaya ito naman, Special Rescue Force to. Wala yung iba kong patch eh. Hindi ko na nakalagay na sa isang uniform. Ito, Special Rescue, pin. Yan.
lahat naman ng trainings ganun meron. Siguro yan ang nagsisimbolize ng journey mo. Kasi kada ano, makikita mo naman. Yan. Yan. Kamusta naman sir yung overall journey niyo po? Ano pong masasabi ninyo? Anong pakaramdam? Actually, mas masaya kasi actually lahat naman ng bombero ang gusto magkaroon ng magandang training. Lahat gusto ng exposure ng national exposure, international exposure. Lahat gusto magturo sa buong Pilipinas. Yan. Sa akin, masaya kasi hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon. Sa Region 3, sa buong Region 3, ako pa lang yung nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng exposure abroad, international. Nakailang bansa na kayo sir? Dalawa. Nakadalawa. Oo. Dalawang bansa. May kasama po ba kayo pag Meron, more on taga-national office. Tapos national, NCR. Halos kasama ko kasi palagi. Kundi taga-national office, taga-NCR, tapos yung ibang lower region natin, 4A, tsaka R5. if okay lang tanongin sir, bakit po kaya yung pinili? Dahil siguro sa specialized na trainings, no. Ako kasi investment ko kasi yung mga trainings kahit walang binababang trainings dito sa LGU or dito sa Olongapo. I see to it na kahit gagastos ako, no. Kahit gagastos ako, actually yung iba akong training for own expense ko kasi no, ngayon nung nagkaroon ng consolidation of trainings na kahit outside ng bureau in honor para doon sa selection para sa Urban Search and Rescue team ng BFP na ipapadala sa Taiwan, nasama ako dun sa selection. Actually, 3 kami dito sa Region 3. Kaya lang, ako lang siguro yung unang na draft dun sa team na pumunta ng Myanmar. Pero 3 kami dito. Ay, 2 na lang pala kasi isa nasa 4A na. 2 na lang kami dito sa Region 3 na may mga ganong trainings. Kasi composite of trainings kasi yun. Nung kailangan marami ka talagang trainings. Tapos kayo na rin po yung nagtuturo. Diba sir, galing kayong seminar or training? Kayo na rin po yung Dito, actually, itong last year, dito nagtuturo din ako. Nagtuturo na rin ako dito. Last year, nagturo na ako sa Luzon. Turo na ako sa Bisaya. malalaki po ang Turo na rin ako. Itong December lang nagturo ako sa Zamboanga sa Mindanao. Ng Collab Search and Rescue. Yan, buong iniikot talaga rin namin. ang audience niya sir, firefighters. Firefighter din. Kundi local firefighters, kaparehas din namin mga BFP. Kasi hindi naman lahat ng BFP may trainings. No? Kasi, siyempre, yung funding niya malaki. Hindi naman lahat afford ba. Hindi naman lahat pinopondohan. Ganun. Yan. Kaya tayo, kahit paano, yung goal ba natin, medyo masaya kasi marami ka nang na-achieve sa bureau. Kasi nga, inisip mo, ano pa bang kailangan ko sa bureau? Ano pa bang kailangan kong i-achieve? Parang, halos na-unlock ko na yung mga gusto kong mangyari, no? Siguro promotion na lang yung isipin ko. Kung ako promote. Mahirap kasi magka-promote sa amin. Mahirap. Dami pang hindi na po-promote. Yan. Tapos ngayon po sa last question, based po sa experience ninyo, ano po sa tingin nyo yung programa na dapat i-create o improve para ma-better support po yung firefighters na nakakaranas ng emotional impact po ng mga field rescue? Kung long-term solution yan, mas maganda magkaroon ng sariling ano ba tawag dito? Di naman parang Counselors. parang ganon. Magkaroon ng sariling section ang mga psychometricians, psychologists, no, sa bureau. Tapos maganda magkaroon din dito sa maibaba din sa istasyon, no. Kada istasyon magbaba sila ng isang psychometricians, no. Kasi dito composite na kasi itong istasyon, meron tayong engineers, meron tayong nurses, meron tayong iba-ibang course dito, meron teachers, no. Ngayon nilalagay sila dun sa mga expertise nila, no. Yung mga teachers natin nilalagay sa
fire safety educator. Yung fire safety educator, may nagano naman sa akin. Yeah, fire safety educator, yung mga teachers natin, yung mga nurses natin sa ambulance, yung mga engineers natin diyan sa uh, building inspection. Yan. Kung ano yung expertise mo kasi dapat doon ka rin nila ginagawa. Although, meron tayo lahat para sa skills during firefighting, emergency responses, and other rescue operation. Pero yung scope of work mo pagdating sa operation, sa station, dapat nakapaloob doon sa course mo. Mas maganda kung may psychometrician ka para kung dito may psychometricians, sila yung mag-formulate kung paano ka debrief, paano ka i-counsel, di ba? Ngayon, kung sakali, pwede ka nilang i-recommend kung hindi talaga kaya nung or meron sa yung nakikitang diagnosis yung psychometrician na kailangan yung psychometrician na kailangan psychiatrist na yung titingin sa na kasi mas kailangan mo nung magreseta, 'di ba? Hindi ka naman pwedeng magreseta pag 'di ba? Psychiatrist, 'di ba? Yun. Dun yung kasi dito sa amin ang nagde-debriefing lang operation no. Hindi rin naman sila inclined dun sa profession ng pagiging pagka-counseling ba, hindi sila inclined dun sa pagka-counseling sa tao, no? Hindi namin alam kung ano yung mga pointers na dapat namin maging sa kanila or kumbaga sa medical response, hindi namin alam kung ano yung degree of wound mo, no? Ganon. Hindi namin alam. Sa inyo meron kayong level nun 'di ba? Kung paano nyo malalaman kung kailangan na bang iakyat to, kaya pa ba tong i-counseling, kailangan na bang to or ibang behavior ng mga tao na sa amin hindi namin alam kasi hindi naman namin pinag-aralan na mas ang nakakaalam kung ano yung behavior ng personnel na yung behavior ba nito is kailangan bang iakyat na sa at medyo meron ng mga red flags dun sa behavior niya. Ganun ang nakikita ko na para sa mental welfare ng mga ng mga personnel natin. Hindi lang dito sa buong bombero natin, no. Dapat meron talagang ganyan. Kasi totoo naman, stressful naman talaga ang pagiging bombero, no. Stressful 'yan. No. Ito nga lang, na-stress sa papel na lang, na-stress ka na. Sa responde pa kaya, 'di ba? Yung mainitan ka nga lang 'di ba? Tapos wala kang payong, na-stress ka na 'di ba? Yun. Ito, naman, stressful naman. Talagang halo-halo po talaga yung trabaho niyo. Oo, halo-halo talaga. Yung meron kayo dahil. Tanong. So, tanong ko, since si wife niyo po ay psychometrician, paano niyo po kayo ina-encourage? Ina-encourage niyo po ba kayo mag-open health? Hindi. Hindi siya nagsasabi. Hindi ako nagsasabi ng negative. Kasi, within the operation, di naman niya alam yung ginagawa namin dito Wala rin naman siyang may advice sa akin kung anong gagawin, di ba? Siguro kung, siguro kung masama ang loob ko, siguro ganun, pwede. No, ganun. Pero yung during itong operation namin, hindi ko sa kanya kinikwento kung ano yung lapses. No? Kasi di rin naman niya maintindihan. No? Pero kung masama yung loob ko, sabihin ko sa kanya, siyempre. Kung masama ang loob mo, sir, dahil sa operation, sabihin. Pwede, pwede. Pero yung hingi ka ng advice kung ano yung Bakit natin na yun, sir? Alin? Oo naman. Normal naman yun. No? Normal naman yun. Lalo na magkasama kayo, siyempre. Wala ka namang hindi mo magsasabi doon. May Pero, anak na kayo? may anak. May anak na kami. Dalawa. Oo. Dalawa. Oo. Dalawa na anak namin. Ano ba? Ano pa ang tanong niyo? Okay na, sir. Dahil mo nang Okay na. natanong. Kahit dito hindi namin Sir. Thank you, sir. Ang dami pong information na nakuha. Yes, ayun, sir. Para sa sir. Remind lang po namin na lahat naman po ng video, lahat po ng pinil out dito is sa amin lang naman po, confidential po po. Maaari po namin i-present sa school pero naka-alias naman po. Then, ayun, sir, kamusta naman po ang interview namin? Okay naman. Yun, may natutunan din po talaga kami sa isang sir. So, thank you so much po. Sige. Mag-iingat kayo,